Meron lang ako napanood ko po yung ilang reaction ng mga congressman doon sa kanilang pagpirma. Sabi natatawa talaga ako dito sa mga congressman. Yung mga nagsasabi, alam si VP Sara Duterte. Mayayaman naman tayo, pati kailangan ipaliwanag ang iyong sarili kung ikaw ay walang ginawang masama. Ibig sabihin, alam mo na, pagka hindi ka naman guilty, bakit ka magpaliwanag, bakit ka pumirma? Pambira, ang dami ho dito mga congressman na nagpapaliwanag pa po. Yung iba sa social media nagpapaliwanag. Iba naman po ay ito po yung mga nagpapaliwanag sa kanilang mga constituents. Meron pa doon, napanood ko. Translate lang po ang Bisaya Tandaan doon sa translation. Ang taong pagpasensya niya na hindi tayo pwedeng mapahila kay speaker dahil pero yung mga ginawa pang rason yung tao pagka hindi tayo pumirma, hindi kayo mabibigyan ng ayuda, yung mga ganyan-ganyan, di ba? Pag di tayo pumirma, walang tulong na matarating sa inyo. So, para mo na palang inamin, animal ka, na ang ating Speaker of the House ay namumulitika. So, pag hindi sumunod sa kagustuhan ninyo o nitong speaker na ito, walang makatanggap na tulong. Ganun ba? Para palayain. Kasi ba talaga nakapakakad ang ating bansa? Bakit kahit sobrang is that what you're saying, Mr. Congressman? Kung sino ka mang animal ka, nakailang boleta na nga. Actually, hindi lang isa, dalawa yung napanood na sumpanta sa Tagalog. Sabi, basta yung pag hindi natin pinirmahan na nagagalit, na baka magalit po, hindi pa rin maging masaya ang speaker at baka hindi at ito because ang magiging sakripisyo ay God-hearted kayo, parang gano'n. Parang bagang sinasabi kayo panday lang o bakit siya pumirma po yung tao na ito. Sorry pagkakataon dito. Pagkauno ay sabi ko, naging kalma. Walang paninindigan tong animal na ito. Dalawa yung papahintilunan ng lalaki at isang babae. So that yung lalaki sa Bisaya, yung babae hindi po. Tagalog mo yung kanyang lingwahe. Pinapaliwanag niya dito. Ganon ka, walang nga na talaga dito sa bayan namin. Not all na bumabagsak. Talagang reamin mo ka-animal. Ito na nga ang politiko natin. Nakakailan kasi yung mga kababayan. Or hindi naman nila pera. Yun ang matindi dyan. Hindi mo nila pera yun. Pera natin yun. Taxpayers money. Hindi ka tapos sa dami-dami ng tao. Nagdidesisyon dapat parusahan at masasama. Kaya sana dapat you're there to represent the voice of the people. Sabihin na natin yun talagang ikaw ay binigyan ng alam mo yung kapangyarihan ng taong bayan na ikaw ang maglagay dito ng pero kung tamang paraan, di ba? Pero hindi mo sa tamang paraan ang ginagawa nila. Namumulitika sila. Ibig sabihin, kung ikaw ay aliado, kung ikaw ay pumapayag sa kanilang kagustuhan, ikaw ay nabibigyan ng tulong. Ito pang mga walang bayag na mga congressman bakit nyo kailangan inaalang ng mga constituent ninyo? Bakit nyo meron pa nagsabi ko dyan ay ako na lang tumanggap ng kritisismo, nakakatok na ng puso ng Diyos, pero hanggang pa dyan ayaw pa rin. Baka yung mga mahirap na po na dyan hanggang huwag na tayo ang nalukuhan natin ko dapat ko nasabi ang pangalan ng Diyos para sa kanya. Sarili ka pa kinabangan. Diba, minsan nyo sa ay mga ngayon, huwag kayo mag-alala. Although, nasupas ito sa ibang yan. Huwag na ho kayo magbayar ang mainstream. Meron talaga mga gagawin sa Diyos para sa sarili nila. May mga humabot na congressman na kasi nasusulat na yung pumirma. There will be false prophet. Kung may big sabihin, so hindi lang pala 200 false prophet dyan. Talagang walang humabot na mga kongresista. Pangalawa, sulat ninyo. Papansin mo, logic says, hindi lahat na tumatawag na Lord. Yung mga pumirma na yun, hindi kailangan ng Lord and truth. Sa matter of fact, nung pumunta ang Panginoon, bakit humabol pa? Ang Panginoon Jesus na sa kamaraw si ibig talagang binanatan niya. Hindi mo na kailangan
humabol na natin yan. Bakit yung mga humabol sa doseyo? Humabol ba kayo dahil sa meron kayong matatanggap? Ano? Bakit ang dahil mga hipokrito tulad nitong bishop na ito? Diba? Ganun lang kasimple ho yun. Kung wala na kayong matatanggapin, na kayo hahabol, why it won't change anything? It was already being impeached. Hindi na kailangan kayong humabol. Bakit kayo humabol? Para sabihin na, hindi, marami kami talagang nagdidesisyon ng impeach si Baby Sara. Ulul. Anong sasabi ko sa inyo? Ulul. Kaya nyo ginawa yan dahil di umano yung alleged 150 million. Bagay, tangin na pwede. Magbuhay masaya, no? Mayaman. Kaya lang, may mga nagsasabing, bakit? Paanat ba yung mayayaman naman na yun? Ba't kailangan ng 150 million? Yung ano doon, mag-ina pa. Diba? Mag-ina pa yun. Parehong mayaman yun. Mga sapatos, mga bag doon, Hermes, relo, pati. Mga ganyang mayaman talaga yun. Diba? Sobrang yaman. Ba't kailangan pa? Ay, hindi totoo yung mga 50 million. Yung isa doon, puro construction. Kaya hindi na kailangan ng pera. Hindi ho. Tandaan nyo ito. Ang taong greedy, yung mga mayayaman, walang ano yan, hindi ko lahat ng mayaman greedy, pero yung mga mayamang greedy, walang kapahingahan yan. Pagdating sa pagnanakaw, walang kapahingahan yan pagdating sa pagiging greedy nila. They are so greedy, no matter what. Kahit sabihin mo 1 milyon lang yun, gagawin nila yun. Kasi nga greedy. Yan yung Pharaoh's Principle. Alam niyo yung Pharaoh's Principle? Diba nung panahon na kinakausap ni Moises yung Pharaoh para palayain ng Israel? Nagtataka ka dun. Bakit kahit sobrang nakapitong, I think, correct me if I'm wrong, nakailang plague na, sabihin sumpa o hindi sumpa ang tawag sa Tagalog, plague. Basta yung parang matinding parusa na nanggagaling sa Diyos. Bakit tumigas pa rin ang puso nitong mga animal na to, itong Pharaoh nito? Kasi nga, because of his sin, diba? God hardened his heart so that it will be revealed someday na ito yung tao na ito. May ganun pagkakataon pagka ikaw ay naging callous heart na, papahintulutan ng Panginoon so that bumagsak ka and eventually ma-realize mo na you need God. But not all na bumabagsak would realize. Dalawa nangyayari dyan. Pag bumagsak ka, you're gonna get bitter or you're gonna get better. Ganun na kasimple. Bakit bitter? Magtatampo ka, magagalit ka sa Diyos, sasabihin mo, bakit nangyayari sa akin to? Bakit ganito? Pinarusaan ako sa dami-dami ng taong dapat parusahan at masasama. Hindi ako dapat ito. Ano yung mga ganun tayong eksena? Or, you will get better. Ano yun? You repent on your sin. Diba? Ano ibig sabihin lang nun? Yun yung prinsipyo na habang nagkakasala pa itong mga congressman natin, itong mga magnanakaw nating congressman, tingnan ninyo, bandang dulo sa kanilang bago sila mamatay, tsaka lang nila marirealize all the money that they have, they acquired through stealing, all the money that they steal through corruption, baliwala lang. Doon yun na marirealize yun pag malapit na silang mamatay. Yung iba dyan, kinakatok na puso. Yung iba po dyan ay kinakatok na ng puso ng Diyos. Pero yung iba dyan, ayaw pa rin. Ang mahirap nga po dyan yung ginagamit ang pangalan ng
Diyos para sa kanyang sariling kapakinabangan. Di ba, Bishop? May mga ganyan. Huwag kayong mag-alala. Nasusulat naman po yan. Huwag na ho kayo magtaka. Meron talaga mga gagamit sa Diyos para sa sarili nila hong pakinabang. Na kasi nasusulat na yun that there will be false prophet. Yung bishop na yun, false prophet yan. Asahan nyo yun. Walang ganyang matinong bishop. Pangalawa, nasusulat din yan, di ba? Yung hindi lahat na tumatawag na Lord, Lord will be saved. O Lord, Lord are true. As a matter of fact, nung pumunta ang Panginoon nun, ang Panginoong Isus nun, ang talagang binanatan niya, kung meron mga talagang masasabi mo binanatan niya, yung mga Pariseyo, Saduseyo, yung mga memorize ang Old Testament. Yan, no? Bakit? Dahil mga hipokrito tulad nitong bishop nito.